Yo, what's up? Welcome back sa aking YouTube channel. Ito naman po tayo. Kung saan man panig kayo ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ito po, General Torre, pag-usapan po natin, share po natin tong video na to. Pinag-iisipan o pinapanukala ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Cayetano, na yung pagpapakontempt at pag-isip, paghanda ng kaso laban kay General Torre. Ito po ay sa kadahilan ng siya po ang isa sa mga sinasabi nating humuli sa dating Pangulo at isa sa mga ginawang kasangkapan ng administrasyon para madakip ang o para madala sa dahig ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na samot-sari ang paglabag ayon po sa mga mambabatas at ayon po sa mga nakakaalam ng batas, international or local or domestic court. Ito pa, panoorin po natin na Alan Peter Cayetano. May panoorin po natin ang mga punto de vista dito niya. Ito, share natin to. Lately, parang ang pinaka-effective si General Torre, di ba? So ito, tanong ko ma'am, pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang kong hulihin si General Torre ay si General Torre? He's not covered by executive privilege unless the President talk to him directly. Ang penalty is imprisonment of not less than 4 years nor more than 6. Panoorin po natin to. Ito po, share ko lang po ito ngayong ginawa nito ni Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Okay. Subscribe po natin siya. Supportahan po natin yung mga local and international vlogger sharer or nagbablog. Okay. Play ko natin. General Torre, kakasuhan at ipapasabpina. I-comment nyo po sa link. I-comment nyo po sa kamukha daw po ni Diwata. Paki-comment po kung kapatid o kamag-anak ni Diwata to, si General Torre. Tuloy natin. Ni Senator Alan Peter Cayetano, lalo pat hindi naman ito kasama sa may mga executive privilege, kaya kailangan itong dumalo Feeling executive. sa mga pagdinig ng Senado. Torre, mukhang lasing na lasing pa sa kapangyarihan, Naka! kaya akala niya'y executive din siya na pwede lang ipagpaliban ang mga Senate hearings. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga videos. Iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi sakop ng executive privilege si CIDJ Director Major General Nicolas Torre, kung kaya't dapat na dumalo ito sa mga pagdinig sa Senado kapag ipinatawag. Hindi maitago ng senador ang frustrations niya sa naging asal ni Torre dahil talagang hindi ito magandang ehemplo sa lahat ng kapulisan sa ating bansa. Pagkakulong mula 4 hanggang 6 na taon at may kasama pang penalty ngayon ang kakaharapin ni General Nicolas Torre dahil Hindi solid ka pala ang kasali mga sa ebidensya executive, na iligal niyang inaresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senator Alan Peter Cayetano handang pangunahan ang pagsasampa ng kaso at ihahanda na ang sandamakmak na pananagutan ni Torre sa batas. Buwelta naman ng mga netizens, General Torre, if you found guilty in violations of arresting former President Rodrigo Duterte, should remove from the police and forfeit from benefits retirements and face prison. Nako. Di na dumalo kasi naubusan na sila ng rason. Torre, alam na, ihanda mo na resignation mo
para di malagay sa alanganin ang pensyon mo. Okay tayo dyan. It simply shows how disrespectful Tory is. Alam niya kasi, nasa likod niya ang administrasyon. There are many points regarding other guests. For example, General Torre, no? He's not covered by executive privilege unless the president talked to him directly. Ang executive privilege, sa pagkaalam ko, kasi kasama po ako doon, ako po nag-chair nung investigation sa ZTE nung na-discuss po itong mga issues na to at na-bring up for the first time in, at least in a recent history, yung executive privilege. Ang purpose ng executive privilege, pareho din ng purpose nung privilege na binibigay, for example, sa journalist, that hindi nila kailangan sabihin kung sino ang kanilang source, or kaya mag-asawa, or yung doktor at pasyente, or abogado at saka kliyente. Ang purpose kasi nun, the client and the lawyer can freely discuss. Ganun din, ang doktor at saka pasyente can freely discuss kasi they will not be compelled to testify, no? Against his client, against doctor. Pero lahat yan meron ding isa pong exception, no? For example, sa doctor, if iaminin sa kanya that a crime is about to happen sa United States, then they are required to say that. So ganun din po dito sa executive privilege. Malinaw sa Supreme Court ruling, you cannot use executive privilege if ang pinag-uusapan may crime ba o wala, or if it's to cover up a crime. At this point, we're not saying there is a crime to cover up, but I will bring up that point right now. So, ma'am, of course, under your leadership, and syempre, may emotions naman talaga. Si Senator Bongo last time, kayo po. Ako, try ko lang pigilan. Talagang bantay na bantay ako ng asawa ko na huwag uminit ulo last hearing, no? Kausap ko rin ng Senate President na let's check the facts, apply the issues, wag mo nang banat ng banat kasi nga baka hindi natin nakita yung buong video. So having said that, I think lahat naman na himasmasan, lahat naman po tayo ay nakapag-reflect. So I was reflecting on, and ma'am, pwede ba after this just to show a short video ni General Torre? Kasi ito ma'am, Republic Act number 7438, an act defining certain rights of a person arrested, detained, or under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officers, and providing penalties for the violation thereof. May I also, akin to court na pagkawala po o hindi pinayagan yung ebidensyang i-offer, dito i-proffer. No? So wala sila, pero hindi ibig sabihin hindi ko pwedeng ilagay sa record yung tanong at baka sa media nila sagutin, baka dito later on. Ang linaw po kasi dito, nakalagay po dito. Okay lang kay Senator Cayetano kasi may chronological Okay, presentation. one line lang. At saka si Senator Bato gustong pag-usapan din yung arrest. Sige ma'am. I'll leave just this one line lang para lang hindi mabitin yung train of thought, no. Nakalagay kasi dito, any person arrested or detained under custodial investigation shall be allowed visits by conferences or any member of his immediate family or any medical doctor or priest or religious minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his counsel. Okay, hindi ko nahabaan kasi nga ma'am, I'll follow your advice. Ma'am, may penalty po to. Ang penalty nito, any person who obstructs, prevents, or prohibits any lawyer, any member of the immediate family or person arrested, detained, or under custodial investigation, or any medical doctor or priest or minister by his counsel from visiting and conferring privately chosen by him or by any member of his immediate family with him, or from examining and treating him. Ma'am, by his choice at any time, I'll go back to the title at saka dun sa nakalagay. Nakalagay dito, hindi lang custodial investigation basta arrest or detained. So he was arrested and detained. So even if magdebate tayo na custodial investigation ba yun o hindi, no? So ma'am, ang ano po dito,
ang penalty is imprisonment of not less than 4 years nor more than 6 years and a fine of 4,000 pesos. So ang question ko, meron na bang report dito sa arrest at kinasuhan ba si General Torre? Last question, ma'am. Tuwing magpapa-aresto lately, parang ang pinaka-effective si General Torre, di ba? So nung pina-aresto si Pastor Kibuloy, grabe yung mga nangyari at ginawa, di ba? Nung pina-aresto po si President Duterte, yun naman pinag-uusapan natin, nakita naman natin. Nung nag-hearing po ako tungkol sa tulay na sa Isabela na gumiba, hindi po nag-a-attend si Secretary Bonoan. Sinabi ko, Saan ito? kailangan ko po bang i-designate si General Torre para kunin si Secretary? Then, next time, nag-attend na siya. So ito, tanong ko ma'am, pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang kong hulihin si General Torre ay si General Torre? Kasi effective, no? Dinadaan ko lang sa biro, but I think of all his interviews and sa nangyari, this is my last point, ma'am. I'll submit to all my other colleagues. This is my point lang, ma'am. Nanunood kasi yung buong PNP. Nanunood yung mga teachers ng constitutional law, mga estudyante. Nanunood ang mga estudyante ng criminology. And di ba sabi nga nila, yung bata, hindi mo pwedeng turuan sa salita. Natututo yung bata sa gawa. So ganun din sa gobyerno natin. Pag sinabi nung mayor, no corruption, pero corrupt siya, ang dating sa mga department head, pwede mag-corrupt. Di ba? Pag sinabi ng COMELEC officer sa isang probinsya, no cheating, pero pinayagan niya yung cheating or vote buying, ang papakinggan ng tao, hindi yung salita, yung gawa eh. So kung mali yung pagka-aresto, nangangamba ako na especially sa lugar na walang internet, walang cellphone, baka ito yung masunod eh. Humihingi sila ng counsel nila o doktor tapos hindi pagbibigyan, no? And then the last point doon, ma'am, is that bakit kapag ka lower rank, meron pong isang vlogger, di ba, na PNP na nagsorry na kaya parang okay pero hinuli tapos kakasuhan. I understand that at magandang rule yon na pagka ikaw ay sundalo o pulis ay hindi ka basta pwedeng hindi ka pwedeng partisan, di ba? Pangalawa, kailangan bantayan mo sinasabi mo. But I'll give you 2 examples, ma'am. Bakit po si General Torre, kung ano-ano sinasabi sa kung ano-anong interview, hindi naman napapagalitan. So ang dating po sa lower rank, bawal partisan kung kalaban. Kung kakampi yung sinabi mo, pwede. I'll go to a non-partisan issue. And I respect this person very much. I think he's one of the best chief of staff, personal friend, etc. Kaya lang, as a former secretary of the DFA, I have to mention this, no? When the AFP chief of staff said, prepare kasi madadamay tayo kapag ka-invade yung Taiwan, tayo po ay may one China policy. Ano po ang magiging reaction natin nung sa Marawi siege kung sinabi ng China, prepare kasi pag sinugod nila yung Marawi kapag nilabanan nila yung secession sa Mindanao, mai-involve tayo. Magre-react din yung foreign affairs natin, hindi ba? Kasi nga may one China policy tayo. Don't get me wrong, ha? Ayaw natin ng gulo sa Taiwan. Nakikisimpet tayo sa democracy ng Taiwan. We want them to coexist with mainland China. But having said that, we have to be sensitive. So the right person to speak is either the DFA or the presidential spokesperson, hindi po sundalo or police, no? So I'll stop there, ma'am. Pero sana nga consistent tayo para hindi nalilito yung mga kawani ng gobyerno kung ano talaga ang tama at ano yung mali. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator Cayetano. Maliwanag na maliwanag ang inyong pag-unawa at
pagbabalangkas nung subjudice pati yung executive privilege kasi naging cabinet member nga kayo at talagang may limitasyon yon. Kung inaresto niya si E.S. Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestuhin at talagang ikulong, pinadala pa sa Hague? Parang ang gulo. Kasi nung nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay E.S. Medialdea, inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha. Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako. Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, ito turn over mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? Dapat talaga. Inaresto mo na eh. Hinankap mo na. So, ano pang next move doon? Ha? Kaya nga nakakapagtaka, pinagbiyahin niya. Tama ba yun? Wala makapagsabi na tama yun. Oo nga. At eto pa, nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra ang susunod na aarestuhin. Ano to? Pananakot ba to? Or talagang sinasabi niya kung anong gagawin niya next? Was he going to arrest him for what? Was Attorney Delgra committing a crime? Wala naman di ba sa video? Nakaupo lang yung tao eh. Tapos, bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay Attorney Delgra? Gusto ko sana siyang tanungin eh. Bakit hindi niya tinuloy? There's a simple way to protect your privacy online and get full access to worldwide content. Kung talagang may krimen na nagaganap ni Attorney Delgra, dapat inaresto din niya. Ba't hindi niya ginawa? Kung wala namang krimen, ba't siya nananakot? Was this a threat? If it's a threat, isn't it the crime of grave threats na bawal sa ating kapulisan? Article 282 of the Revised Penal Code, threatening to commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So hindi ba liable si General Torre dyan? Bilang tanyag na pulis at general, di ba Senator Bato, ano sa tingin ninyo? Hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Patay Mukhang he went overboard. lasing na lasing. Lahat na lang binayulit niya. Eh. Kaya nga sunod nga eh. Parang hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi May mga kalalagyan to mga kababayan. Tingnan natin, may mga kalalagyan to mga to. Once baliktad ang ikot ng gulong at ikot ng mundo at ang ikot ng palad, maniwala kayo. marami sa atin, nagtataka, bakit ganon si Medialdea, nabasahan na, nahandcuff na, tapos hindi naman kinuha, pinabiyahe, tapos yung isa, tinakot ng tinakot, wala namang ginagawa, at labag yun sa batas eh. O sige, iba naman topic ngayon sa doktor. Ito naman tayo sa doktor, ano? Dahil mapunta tayo sa ibang usapin, marami tayong naririnig at alam natin na may mga doktor na tumingin kay Presidente Duterte. Tignan natin. Ang balita, ang sabi, si Presidente Duterte tumaas ang blood sugar. Tumaas ang blood sugar. Meron tayong nakikita dyan at ang balita, ayun, ayan, tumaas daw ng lampas ng 300 kahit may insulin shots na siya. Hindi bumababa ang kanyang sugar for diabetes management, meron siyang insulin pero nandun pa rin sa 328 ang kanyang blood sugar.
he was advised because of his acute diabetic complications na magpahinga muna. Hindi naman ako doktor, pero yung 300, talaga nakaka-alarma, di ba? Napakataas nito. Oo, bulag ka na talaga at tulog ka na ng tulog. Nakita nga natin na nakatulog siya, di ba, doon sa isang maliit na upuan. Bakit pinagpilitan pa rin ng mga otoridad na dalhin si PRRD? Tapos may stopover pa sa Dubai na napakahaba kahit ganito yung kondisyon niya. Sino yung doktor na pumirma ng travel certification? May balita kasi na ayaw ni Colonel Dr. Donald Palma, yung cardiologist ng AFP, ang sabi daw, lahat ito daw kasi maraming nakarinig, na wag daw ipagbiyahe kasi may sakit, mahina yung kondisyon. Pero pinagpilitan. Sino si Dr. Jonathan B. Rico? Was he the commanding officer of the Air Force General Hospital? Bakit pinagpilitan na magbiyahe kahit ganong kataas? Hindi ba may Hippocratic Oath ang doktor na nagsasaad na kapag may sakit, obligasyon mong alagaan? Bakit ba nagmamadali? Hindi ba pwede mag-intay ng ilang oras para bumaba yung sugar, mabigyan ng gamot? Anong mangyayari kung pinahinga muna ng ilang oras o ilang araw para bumaba yung sugar? Nakakapagtaka. Isa pa, hindi naman niya doktor to Bakit hindi siya pinayagan na patawagin yung doktor? 'Di ba doctor of choice? Parang counsel of choice katulad ni VP Inday. 'Yun ang pinipili niyang abogado. Ang sabi Wix gives you the power of AI to build the website you need. With full business function. Dyan, maniwala kayo sa akin. nila, napakarami ng abogado dito. Hindi naman yun ang counsel of choice. Ito ring mga doktor na to, hindi naman doktor niya. Personal physician ang sabi. So lahat ito, nasa military facility under the command of General Cordura. Na hanggang ngayon, hindi pa rin sumisipot. Ilang beses sinabi ni VP Sara nung nakaraan, bakit yung AFP pinayagan ang PNP mag-take over ng Villamor? Sino nag-utos? So, sino nagsabi kay General Cordura na si dating Pangulo ay dadalhin sa Villamor? Normal ba yan? Ordinary procedure ba yan ng PNP? Dadalhin bigla sa Villamor ang mga arestado? Hindi naman yata. Kasi, plano na talagang ilipad sa dahig. Kaya doon sa airport nilagay. Oo. Para malapit doon sa nakaparking na Gulfstream na aeroplano. Ganun ba yon? Para ready na to ship out of the Philippines. Bakit hindi dinala na lang sa PNP facility? Palibhasa PNP naman ang nag-aresto, di ba? Si General Torre, pitpitin niya sa krame o sa ibang Kaya nga, facility. yun, sabi nga ni Torre, will plan na yun. Oo nga. Hindi yun spur of the moment. Tama. Bago pa dumating si Pangulong Duterte dito, naka-ready na yung Gulfstream na aeroplano doon, naka-standby malapit sa yung facility sa Villamor, kung saan dinala si President Duterte doon. Dahil paano na talagang ilipad? Ano pa? Tama. At marami pang mga personnel ng PAF na nandun. At bakit daw dinala bigla sa VIP area? Sino yung doktor na nagbigay ng clearance para magbiyahe ang isang may sakit? Di ba AFP doctor din? So, ang ibig sabihin, yung aresto kay Presidente Duterte, military operation. Kasi puros AFP personnel, AFP Villamor, AFP personnel, pati yung doktor, pati yung tao doon. Anong masasabi natin? Alam mo, Madam Chair, that is the reason why I moved a while ago to issue subpoena dito sa mga tao na ito para masagot nila ito. Dahil mga sundalo naman yan sila Mga sundalo naman yan sila. I understand the situation. They're just following orders. Pero pag umabot sa punto dapat, kung nakikinig yung mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na yung order na ibinibigay sa inyo ay very unconstitutional binibigyan natin, mga kapulisan. Pag umabot sa punto na yung order
na binibigay sa inyo ay very unconstitutional na at klaro na may nilalabag ng mga batas. Dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip rin tayo dahil ang ating oath is to serve and protect. Hindi po para mag-violate ng batas. So, yun po ang dapat harapin dito sa ating mga invited, supposed to be invited empty chairs sa harapan natin ngayon, Madam Chair. Maraming salamat at sang-ayon po ako at sa transcript no nakaraang hearing sinabi ni Secretary Gibo Teodoro, we were deputized to support the PNP. It's part of our constitutional duty. Ang tanong natin, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Bakit nagkaganon? Yun ang pinagtatakahan natin. So, andyan yata yung transcript, hindi po ba? At maliwanag naman yun. Yes. So sinabi niya na deputize, na pag-utusan lang daw sila tulad ng sinasabi niyo Senator Bato na nautusan. Ayan oh. Ayun. Drink Del Monte Fruity Zing. Doble flavors, doble refresh zing. Ayun. Yun. We were deputized. Ang tanong ng taong bayan, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Kundi, somebody above him. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Di ba? Alangan naman, yung Secretary of National Defense is taking orders from a general ng armed forces. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yon. Dahil sabi mo niya, he's just following orders. Yun na nga. Chair. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Teodoro sino nag-utos kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang Pangulo mismo. Hindi na talaga pwedeng pagtaguan pa ni Nicolas Torre ang batas dahil madami ang hahabol sa kanya. Ano ang inyong masasabi sa usaping ito? Just leave your comment and opinion below. Maraming salamat! Okay, hanggang dito na lang po muna tong video na to. Kung hindi pa